Naglabas nga po ng resulta ng survey ang Okta Research Group tungkol sa kagustuhan po ng mga Pilipino na magpabakuna kontra COVID-19. Sa naturang survey, 19% lamang ng mga Pilipino umano ang gustong magpabakuna. Ang naturang survey ay inilabas po noong Pebrero 24. Ang mga pangunahing dahilan ayon sa survey ay not sure if it is safe, 73%. Not sure if vaccine is effective, 29%. A vaccine is not needed to combat COVID-19, 9%. Kaya po naman ang ating pamahalaan, katuwang ang iba't ibang mga grupo ay nagtutulong-tulong ngayon para bigyan ng tamang informasyon ang mga Pilipino tungkol sa bakuna, partikular na ang bakuna kontra COVID-19. Nang sa ganun nga naman ay magkaroon sila, tayo pong lahat, ng tiwala dito at pumayag na magpabakuna para kinalaunan ay mapagtagumpayan nating lahat ang laban na ito. 70 milyon umano, baby girl, sa ating populasyon ang gustong mabakunahan ng pamahalaan para magkaroon ng tinatawag na herd immunity. May basihan ho ba ang pangamba o agam-agam ng marami sa atin tungkol sa safety at efficacy o pagiging ligtas at sabisa po ng bakuna kontra COVID-19? May ilan po na sinisisi ang naging maingay na kontrobersya na nilikha noon ng bakuna kontra dengue na Dengvaxia na gawa ng Sanofi Pasteur. Katunayan po, ang kontrobersyang ito rin ang sinisisi nila Vaccine Czar Carlito Galvez kung bakit nagkaroon ng delay sa ating pagbili po ng bakuna dahil humihingi umano ng indemnification provision sa mga kontrata ang ilang pharmaceutical companies na bibilhin natin o bibilhan natin ng bakuna. At lalo pa itong umigting nang maglabas po ng warrant of arrest ang hukuman dito po sa ating bansa yan laban sa mga opisyal ng Sanofi Pasteur na sangkot sa Dengvaxia issue. Maaari ho ba nating iugnay ang usapin ng Dengvaxia sa pangamba ng marami tungkol sa bakuna para sa COVID-19? Kung walang nangyaring kontrobersya sa Dengvaxia, may basihan pa rin ba talaga para mangamba ang mga Pilipino sa pagiging ligtas at sabisa ng bakuna kontra COVID-19? Ano po sa palagay ninyo? Maganda pong ilatag nating mabuti sa tamang perspektibo ang usapin na ito. Maganda at napapanahon din na muling sariwain ng mga Pilipino ano ba ang pinagmulan talaga ng kontrobersya sa Dengvaxia. At may basihan ba para may mga makasuhan na mga dati at kasalukuyang opisyal ng Department of Health at Sanofi Pasteur? Hindi man gustuhin ng iba, sadyang dadalawin ka ng multo ng Dengvaxia. Simulan po natin sa kaalaman tungkol sa papel ng National Formulary Executive Council o FEC. Tungkulin po ng FEC na pag-aralan ang lahat ng gamot na isasama o aalisin sa tinatawag na National Formulary o pambansang talaan ng mga gamot. Anuman ang wala sa talaan ng Philippine National Drug Formulary ay hindi maaaring bilhin ng gobyerno. Ito po'y isinasaad sa Republic Act No. 9502 at Executive Order 49 Series of 1993. Hango po sa mga minutes ng meeting ng FEC. As a matter of fact, sa tatlong pagpupulong po ng FEC noong Enero 7, 2016, Enero 25, 2016 at Pebrero 1, 2016, naging mainit po ang talakayan tungkol sa iminumungkahi noon ng ilang opisyal po ng DOH na isama ang Dengvaxia sa listahan ng National Formulary, bagamat ang Dengvaxia noong panahon na iyon ay hindi pa kompleto at tapos ang clinical trials. Sa minutes po ng naturang mga pagpupulong, lumabas na merong nagsusulong na ito po'y mabigyan ng exemption
at agad nang maisama sa National Formulary. Nangyari po nga ang pagbibigay po ng provisional exemption noong Pebrero 1, 2016. Ngunit, ito'y para lamang sa isang taon. Bago pa man ang mga naging diskusyon sa FEC, mabilis pong nabigyan ng product registration ang Dengvaxia nang noon ay Food and Drug Administration noong Desyembre ng 2015. Bagamat hindi pa nga kompleto ang kabuuan ng clinical trials ng Dengvaxia. Sa mas maikling paliwanag, ito ang mga punto, baby girl, sa kontrobersya sa Dengvaxia. Number 1, ang negosasyon sa Sanofi Pasteur ay ginawa umano noong Nobyembre ng 2014 hanggang Hunyo ng 2015 o bago pa man ang anumang rekomendasyon sa budget o proyekto. Ang dengue vaccination program ay wala sa 2016 work plan ng DOH at hindi napaglaanan ng pondo. Ito yung binabanggit ni Senator Gordon kanina, usapin ng procurement. Number 2, ang negosasyon sa Sanofi Pasteur ay ginawa ng walang clearance sa Food and Drugs Administration at wala ring clearance sa Formulary Executive Committee o FEC. Pangatlo, nauna nang gumawa ng procurement request sa halagang 3 bilyong piso na idinaan sa Philippine Children's Medical Center noong Enero 21, 2016 o bago pa man maibigay ang provisional exemption sa Dengvaxia ng FEC. Nang ibigay po ng FEC ang sinasabing provisional exemption noong Pebrero 1 nga ng 2016, ay agad-agad binili ang mga bakuna sa loob lamang ng 37 araw. Ito po'y sa kabila ng kawalan at pagtaya sa grupong sino ba babakunahan? Kawalan po ng pagtatatag ng pag-aaral at survey sa aktual na sitwasyon at kawalan ng pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan. Sa halip, pinili po ng Health Department na ipatupad ang proyekto nang wala sa eksena ang mga lokal na pamahalaan at isinama sa programang pampaaralan ng DepEd na taliwas sa rekomendasyon ng FEC. Panglima, ang pagbili ay naganap noong March 9, tagmo ngayon, March 9, 2016, isa sa pinakamabilis na procurement ng Department of Health. Pang-anim, inabot lamang, baby girl, ng 26 na araw mula sa pagbili hanggang sa unang bugso ng aktual na pagbabakuna na inulunsad noong April 4, 2016 para sa mahigit na 1 milyong grade 4 public school students na may edad na siyam sa NCR, Central Luzon at Calabarzon. Ang bilis-bilis pong nagawa umano ng DOH na ihanda daw ang mga lugar, ang mga health workers at pribadong sektor para sa pagbabakuna at pangangasiwaan po sa mga posibleng side effects nito. Meaning, ganun kabilis dahil ihanda nila ang lahat na pangangailangan. Ngunit, eto po, ginawa ito noon ng mga opisyal po ng DOH sa gitna ng maaga pang abiso mula sa World Health Organization noong Marso 2016 o isang buwan bago ang paglulunsad ng dengue vaccination program na ang Dengvaxia ay maaaring walang bisa o maglalagay sa panganib sa sino mang taong babakunahan nito na hindi pa nagkakaroon ng dengue. Nanawagan noon ang WHO na kailangan pa ng masinsinang pag-aaral ang bakunang Dengvaxia. Pero sa gitna ng lahat ng ito, tinuloy pa rin ng DOH ang malawakang pagbabakuna gamit ang Dengvaxia. December 4, 2017, pinatotohanan po, eto na, nag-press conference na mismo ang Sanofi Pasteur. Sa pamamagitan po ng kanilang
pinuno sa Asia Pacific, si Dr. Nang Suping, at kanyang pinatotohanan ang pangamba at sinasabi ng WHO. Inamin nila. Ang siste, lumabas po ang lahat ng informasyon na ito matapos makapagbakuna ng tinatayang 837,000 na karamihan po yung mga bata. Ang mga informasyon na ito ay ilan po lamang sa mga pinagbasehan ng Department of Justice para nga kasuhan ang ilang mga dati at kasalukuyang opisyal ng DOH. Kasama na ang Sanofi Pasteur ng reckless imprudence resulting in homicide. Resulting in homicide dahil nga po may mga alegasyon na may mga batang tinurukan ng Dengvaxia na namatay. At ang sinasabing dahilan po ay ang naturang bakuna. Isantabi na po natin yung kasong yon. These are all pending in court. Hintayin natin yung findings tungkol sa validity po ng claim na ang cause of death ay Dengvaxia. But what you heard is factual discussion sa isyong ito. Factual. Hango sa dokumento at datos. Ngayon, ano ang kaugnayan nito sa usapin ng bakuna kontra COVID-19? Ang Dengvaxia po ay ibinakuna sa daang libong mga bata nang walang kaalam-alam, lalo na ang kanilang mga magulang, na ang bakuna pala ay nasa clinical trial stage pa lang, meaning hindi pa pinal ang pag-aaral. Binakuna sa iyo, itinago ang impormasyon. Dito po sa COVID-19 vaccine, alam mo na, alam ko na, alam nating lahat na ang bakuna ay nagpapatuloy pa rin sa clinical trial. Ibig sabihin, alam na ho natin ang sitwasyon. Katunayan, ang Sinovac nga po ay hindi pa naglalabas ng kanilang phase 3 clinical trial. Ano po ang resulta nito? Hindi pa ho natin alam. Binigyan po ng pahintulot ng Pilipinas na ito'y gamitin sa ating mga Pilipino sa pamamagitan po ng Emergency Use Authorization o EUA. Nahango din naman sa EUA na inilabas po ng mga bansang pinanggagalingan ng mga bakunang ito at sa rekomendasyon po naman ng WHO. Dapat bang sisihin ang kontrobersya ng Dengvaxia kaya't may mga taong natatakot sa bakuna? Dapat bang sisihin ang mga magulang ng mga bata na namatay? Mga magulang po na nagsampa ng demanda sa DOJ laban sa mga opisyal ng DOH at Sanofi Pasteur? Dapat bang sisihin ang mga magulang na namatayan nga ng mga anak at naging emosyonal sa harapan ng publiko sa kanilang hinagpis at paghingi po ng katarungan? Dapat bang sisihin ang kontrobersya sa Dengvaxia kung bakit nanghihingi ng indemnity clause ang mga pharmaceutical companies bago tayo mabigyan ng bakuna? Kung may dapat sisihin kung bakit marami ngayon sa ating mga kababayan ang nawawalan po ng tiwala sa bakuna, ay hindi po ba ang mga taong may kinalaman sa bangungot ng Dengvaxia? Sila po ang pinagmulan nito at hindi gawa-gawa ito o kathang-isip lamang. Kung naging kondisyon ang indemnity clause sa mga kontratang pinapasok natin sa COVID-19 vaccine, hindi ba't Sanofi Pasteur mismo ang dapat pagbuntunan ng sisi dahil sa totoo lang, sila naman ang nakipagtransaksyon sa pamahalaan ng Pilipinas nung panahon na iyon para bilhin ang kanilang bakuna at iturok sa mga Pilipino na ginawa nilang mistulang mga guinea pigs. At bilang dagdag insulto, tayo pa ang nagbayad sa kanila para gawin tayong guinea pigs. Sa Dengvaxia, itinago ang mga informasyon sa mga binakunahan. Sa COVID-19 vaccine, alam na po natin ngayon pa lang ang katotohanan na ito ay patuloy pa rin din pong pinag-aaralan.
Sa pagkakataong ito, nasa ating katalinuhan ang magiging desisyon. Ikaw, Chacha, ikaw Ate Nora, sa ating lahat dito, nasa atin po ang desisyon. Risk versus benefit. Mga panganib na maaaring mangyari at ang mga benepisyo na maaaring ibigay ng mga bakuna kontra COVID-19. Ito nga po ang ipinapaliwanag sa atin ngayon ng pamahalaan at mga eksperto. Risk versus benefit. We have the freedom of choice. Pag-isipan po nating mabuti. Think about it.